Hello guys, welcome. Ngayon updated video sa ating Sanwa CD732 na digital multimeter. So ginamit na natin to 5 years as a backup tester. So ngayon sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung nagustuhan ko sa kanya, kung anong mga features niya na maganda gamitin at anong functions na wala siya. So ito guys, ginamit na natin 5 years as a backup. So siguro naman okay na yung time na yun na mag-update na ng review nito. So una-una guys, ang overall quality is maganda since Sanwa siya. So ito guys, bubuksan natin, nilagay natin sa box. Ang una-una kong nagustuhan dito guys is yung test probe. Yung test probe nito is gold plated. Yan, tapos matalim. So hindi masyadong nagbabago, medyo faded lang ng konti yung gold plated niya, pero maganda pa rin guys, matibay, matalim. Then yung wire niya is hindi naman nagbabago, hindi siya ganun kalambot, hindi siya katulad nung iba na silicone. Ito is rubber, pero overall quality maganda naman. So again guys, pag binili niyo yung tester na to, meron siyang kasamang calibration certificate from the factory. So yan, magandang features kasi nga alam natin na yung tester na nabili natin is calibrated na from factory. So ang reading niya is accurate. So ito, meron siya. Then guys, ito na yung tester. So sa 5 years natin ginagamit, hindi naman siya nagbabago, hindi naman siya nag-fade. Meron lang siyang konting mga gas-gas dito, saka dito sa may screen. So by the way guys, madaling magasgas yung screen, so iingatan lang natin. Pero yung dito banda, itong print niya is hindi basta-basta mag-fade kasi parang nasa ilalim siya, parang nasa ilalim ng plastic. So ayan, hindi siya nabubura basta-basta. Then ang kagandahan nito guys is yung rubber casing niya. So kahit mabagsak mo siya ng mga ilang beses na rin ito kasi nabagsak, hindi siya basta-basta mababasag kasi ito guys, rubber. Ito. Ayan. So isa sa magandang features nito, merong rubber holster. Then, ang nagustuhan ko din dito is meron siyang test probe holder. So, just in case na mag-tester kayo ng AC na one hand, ay ganito. Yan. So, maganda siyang gamitin. Then, pagka itatago nyo na siya, dito nyo lang ilalagay yung kable. Then, ipulupot mo lang siyang ganyan. Then ilalagay sa bag. So okay siya. Then isa sa magandang features nito guys is 100 use. So yung switch nito pwede mong gamitin isang kamay lang. Yan. So halimbawa may hawak kayo sa isang kamay pang testing nung AC, ilalagay nyo lang dyan. Yan. So pwede kayo mag-testing ng isang kamay. Then ang kagandahan ng tester na to guys is meron lang siyang dalawang AA battery sa loob. So yung AA battery niya is tumatagal naman. So actually original pa yung kinabit ko nito na battery. Ngayon buo pa, so hindi pa sa lobat. Then ang features na maganda dito is yung rotary switch niya, unang switch is yung position ng unang switch is yung off, then yung pangalawa guys is automatic DC volt na. So sa electronics usually ginagamit natin ang tester pang testing ng voltahe. So maganda siyang features pag switch nyo from off, switch nyo agad is DC na. So naka-ready na sa agad. Yan.
Then next features nito na gusto ko is meron siyang uh, duty cycle o frequency. So pag nagtesting tayo ng generator o nagtesting tayo ng cycle ng AC, nakukuha niya. So usually ginagamit sa generator kung hindi yung cycle niya kung correct ba. Then yung switch nito ng position nito ng ohms, diode, capacitance and resistance is nasa isang position lang. So maganda yan. Isi-select nyo lang dito. Halimbawa volts, diode, then ohms, then may capacitance, then continuity. Then ang kagandahang features din ito guys is meron siyang LED sa continuity. Then isa pa sa magandang features nito is may buzzer. So sa testing ng continuity, kahit hindi na kayo nakatingin sa tester, papakinggan nyo lang. So tutunog yung buzzer kung konektado yung tinetesting nyo. Then dito naman sa amperahe, meron siyang safety cover para sa current tester. So hindi kayo magkakamali kasi once pag nilagay nyo sa current, nakalista dito na dito kayo maglalagay ng test probe. Iyan. So overall guys, itong tester na to, maganda siyang gamitin bilang technician, electronic technician. Kasi ang size niya is medium size, hindi siya ganun kalaki, hindi naman siya yung ganun kaliit. Then quality yung gawa kasi nga ito ay made in Japan. So bihira na lang ngayon ng tester na made in Japan. So yun guys, made in Japan. So ngayon, bubuksan natin yung loob. Pag nagpalit ng battery dito guys is isang screw lang. Then ang kagandahan ng screw nito is mayroong metal thread. So hindi siya nakaano sa plastic. Then ang kagandahan dito pag binuksan nyo, ayan, yung sinasabi ko na dalawang AA lang battery. Then quality talaga yung tester na to. Ang ginamit nito na malalaking fuse is Siba. Ayan. Quality made in Germany. So ceramic fuse ang gamit. Tapos meron ng malaki. Tapos merong maliit. Ang hindi ko lang gusto dito guys is yung lagayan ng battery is nakahinang dito sa board. So once na mag-leak yung battery mo, pwedeng kainin itong board na to dito. So magkaroon ng corrosion. So ang gagawin dyan, every time na lobat na siya, palit agad ng battery. Wag pabayaan yung battery na nakakabit dito, nakakabit na lobat na. Since ito guys, meron siyang battery indicator kung lobat na. So makikita natin kung lobat na siya. So pag lobat na, palit na agad ng battery para hindi kakalawangin. So pag once lumabas yung logo na yon dito, pag units natin itong battery na indicator, yun. Ibig sabihin lobat na. So yung quality nito guys, maganda. Since hindi pa naman ito nagamit na pumutok, kasi dito kahit maglagay ka ditong switches dito, naka AC ka, hindi siya puputok basta-basta kasi naka ano. Then yung plastic niya, quality talaga yung plastic. Ayan, so pwede nyo pang isabit. Ayan. So yan. So meron na tayong review dito guys, yung kung ano yung features nito. Meron na tayong
nito nung nakaraan. So ito ay update video lang after 5 years natin isang ginagamit. So ang hindi ko lang gusto dito is yung wala siyang backlight. So minsan ginamit ko kasi sa labas, mag-testing ako ng power ng generator. Minsan nangangapa ako kasi nga madilim. So wala siyang backlight. Ayan. Pero ang kagandahan naman nito, pag maliwanag naman yung workshop nyo, kitang-kita yung display. Kasi nga sharp yung display niya. Ayan. Yun nga lang, wala siyang backlight. Yun lang ang disadvantage ng tester na to. Then, isa pa sa maganda dito guys is meron siyang bar graph. So, pag nag-testing tayo ng voltahe na nagpa-fluctuate, makikita dito sa display. Kasi yung digital display niya, matagal bago mag-change ng value. Pag akit baba yung kuryente natin, makikita natin yung bar graph dito na naglalaro. So, hindi lahat ng tester meron yung bar graph na to. So, ito yung magandang features niya. Then, meron siyang hold function. So, pag nag-testing ka ng voltahe, then i-hold mo lang siya. Saka mo tingnan yung display. So, makikita mo ngayon yung value. So, sa itsura naman guys, medyo madumi na sa ng itsura. Ayan, pero hindi pa rin nagbabago yung quality ng plastic. Wala naman siyang biyak. Nag-change color lang saka madumi. Ayan. So, maganda. Maganda yung quality ng tester nito. So, again guys, sulit naman itong tester na to kung makabili kayo ng less than 6,000. Oh, actually kahit 8,000 pwede pa sa price nito sa kumpara sa features. Pero hindi ko alam kung discontinued na to. Pero kung makabili kayo nito ng 4,000, mga ganong price, 4,000, 5,000, panalo na to guys. Kaysa naman bibili ka ng Fluke na sobrang mahal. Na yung features naman ng Fluke, meron din ito. So again guys, ilang yung review natin sa ating Sanwa CD732. So yung feedback natin, positive naman kasi maganda yung tester. Ayun guys, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Thank you.